So, good day mga pards. So, for today's video guys ay may sorpresa ako. Babiyahe tayo ng Taiwan. So, ito ang first time na babiyahe kami outside the Philippines ni Mrs. na mag-asawa na kami. So, exciting and looking forward na maging masaya at enjoy yung biyahe. So, sa ngayon ay susundin ko na siya sa Makati para pumunta kami ng airport para sa flight namin mamaya. So guys, see you, samahan nyo kami. So yun guys, nasundo na natin si Madam and on the way na tayo papunta ng airport. Time check is 5:45 na ng hapon, so mamaya ang flight namin is alas 10 ng gabi. Pero may delay lang ng mga konti, like 20 minutes po, and yun, ito papunta na kami ng Taiwan. So approximately ang biyahe lang daw ng Taiwan is 1 hour and 45 minutes to 2 hours. So nakarating na kami sa Taiwan ng mga past 1 AM na, so mag-aalas 2 na rin, and hindi namin anticipate na sarado pa pala yung mga ibang stores like yung pagkukuhanan namin ng wifi. At magbubukas pa daw sila ng mga alas 4 ng umaga. So inantay na lang din namin and konting pahinga na lang din dito muna sa airport. So habang nag-aantay din kami magbukas yung wifi station nila dito ay nag-breakfast muna kami dito sa may 7-Eleven. Bumili lang kami ng water tsaka light meal para hindi naman ganun kabigat sa tiyan. So ito, pakita natin yung itsura ng 7-Eleven dito sa may Taiwan Airport. So yan. So dito wala silang busog meal na sisig. Ito iba, spaghetti. Meron din sila ditong hotdog and sausage. Tapos ito wala sa atin yung kamote. Meron din sila ditong mga fish cake and fish balls. Yan, tsaka yung itlog na nilaga. Di palagyan mo ng hot water. Boys, 7-Eleven. Ayan nga, at hindi pa tayo marunong maglagay dito ng tubig. Ang daming pinipindot. So ito lang muna yung kinain natin dito sa may 7-Eleven. Pantawid lang muna ng gutom kasi mamaya kakain pa tayo. So guys, first meal of the day dito tayo sa airport ay nag-share kami sa cup noodles and sa isang cheese bread and isang water. Ganyan po tayo mag-travel, tipid na tipid. Ayan, at nakuha na din namin yung wifi dito. And bumili na rin kami ng ticket papuntang Taipei. So nag-bus na lang kami. So mura lang naman yung ticket, around 130 something. And mag-aantay lang kami ng mga ilang minutes para dumating yung bus. Kasi dito guys, may oras yung dating ng mga buses nila. So usually 1 hour daw yung binabiyahe papuntang Taipei main station. Well, good morning. So, early bird, 6 AM in the morning. Nandito na kami sa may Taipei. And grabe, di namin expect na malamig pala. Naka-short po tayo for today's video. So, ayan. At I think 16 degrees, no? Pero okay lang. Enjoy natin ang malamig na weather. So, sa taas ba tayo? Pedestrian. Baka ma-jaywalking ka, ha? So, dito lang malapit yung aming hotel sa may Taipei Inn around main station. Kagandahan ay malapit sa bus and train station, tapos malapit pa sa McDonald's. So yan, di na nakaramdam ng pagod si Madam kasi malamig yung weather dito. So eto na, nasa Taipei Inn na kami. So nag-check-in lang kami ni Madam dito sa may reception. So hindi naman siya ganun kalakihan guys, pero masasabi kong comfortable at saka maayos yung rooms natin.
So ito, papakita ko yung loob ng room natin. So ganito siya kalaki. So good for 2 na rin naman siya. So kung magka-couple naman kayo, walang problema dito. Malinis, maayos, may sariling refrigerator at may sariling CR. Yan, meron din tayo ditong vanity mirror at saka meron ding lababo. So, ito yung CR niya. So, ganyan kalaki, may paliguan, tsaka may toilet bowl. So, ayan ang ating room dito sa Bay Taiwan. So, pakita natin in different angle. So, ayan, meron din kasama na television. Siyempre, may tubig at saka may tuwalya. At tayo ngayon, madal tayo na Levi's. Wala sa labas. Ayan, so nag-freshen up lang kami ni Madam tapos diretso na kami sa main station kasi dun yung meet up place pala namin. So pero bago yon ay mag-breakfast muna daw kami dito sa may McDonald's kasi bitin si Madam dun sa noodles at saka tinapay. So pakita ko yung street ng malapit dito sa may hotel. So ayan, maraming mga nakaparadang mga motor and may malapit na Starbucks. Tapos cross lang kami ng street ay McDonald's na. So breakfast namin dito sa may Taiwan ay McDonald's. So parang hindi ka rin dalayo sa may Pilipinas. Pero dito ang in-order namin ay pancake and sandwich. Pero kagandahan dito is yung kape, meron kang choices. So kami ang pinili namin is cappuccino. Sa atin kasi parang naka-default na Americano no? And dito yung honey syrup hindi tinipid guys, sobrang dami yung isang sachet. Ayan, sa atin kasi pikit yung honey syrup, pipikit pagbigay. So ayan, mag-breakfast muna kami bago namin i-meet yung aming mga makakasama sa tour. Tsaka nga pala, nag-book nga pala kami ng tour sa may Klook kasi medyo mas mura yung mga tour packages nila doon. So ayan, ubusin muna namin yung aming breakfast dito. So ayan, masarap yung cappuccino nila dito guys. So yun guys, tapos na kami mag-breakfast sa McDo. So ngayon ay tatawid lang tayo ng isang street papunta dun sa Taipei Main Station. So ayan, dito kami tumawid sa may pedestrian. And guys, napakaganda ng kanilang highway dito. Malinis at disiplinado yung mga driver. Siyempre pati yung mga tao dito, disiplinado rin. Hindi sila basta-basta tumatawid kapag walang pedestrian. So dumating na rin kami dito sa may meeting place ng Klook sa may Taipei Main Station and dinivide lang kami sa ilang groups kasi medyo marami yung magtutour today. So after nun ay sumakay na kami sa kanya-kanyang buses and nag-play sila ng video ng mga do's and don'ts during the tour. So yun guys, isa rin sa may enjoy mo rito is yung sightseeing ng Taipei. So ayun, nakita namin yung Taipei 101 na pupuntahan namin sa third day namin. And ito, makikita nyo yung kanilang daanan at yung kalsada nila, grabe. Sobrang smooth and walang masyadong traffic talaga. So ayan, makita nyo naman yung daan nila, ang ganda ng tunnel, di ba? Sobrang haba kaya pinas forward ko na lang. So ito, at dumating na rin tayo sa ating first destination dito sa may Shifen, yung waterfalls. So ang una natin pupuntahan yun ay dito sa may Shifen. So kung makikita natin guys, ilog pa lang nila dito, ang grabe, ang linis na. Wala kang makikita ni single na kalat or kahit balat ng candy. So ito, pinasyalan din namin yung hanging bridge dito sa may Shifen. So karuktong to ng waterfall. So lalakarin lang namin papunta dun sa may kalsada para marating namin yung Shifen Waterfalls. So yung kung makita nyo guys, napakaganda rin dito mag-picture tsaka mag-selfie. So after nito ay nag-start na kami maglakad papunta sa may waterfalls. So ito kasi yung last stop na pwede kang mag-restroom. Hindi naman ganun kalayuan yung lalakarin nyo. So it takes about siguro mga 15 to 20 minutes. And ganitong view yung makikita nyo habang naglalakad kayo papunta dun sa may Shifen Waterfalls. So ayan, nag-picture na rin din kami for the souvenir syempre and memories. So ito yung gate papunta sa may Shifen Waterfalls and makikita natin dito yung mapa na magiging guide natin papunta sa waterfalls. So huwag kayong mag-alala dahil hindi naman mahirap yung daan. So sobrang develop niya na hindi kagaya ng mga ibang waterfalls sightseeing dito sa atin sa Pilipinas.
Dito ang ganda ng pathway. So malapit na tayo sa waterfalls. Tara, tingnan na natin ang ganda ng Shifen Waterfalls. So guys, ito nga pala ang Shifen Waterfalls. So may taas siya na 20 meters at may lapad siya na 40 meters. And guys, ninalin tulad nila tong Shifen Waterfalls sa Niagara Falls kasi medyo magkamukha daw sila. So sobrang ganda talaga ng Shifen Waterfalls kaya naman magpapakuha tayo dito ng litrato. Pagtapos namin pumunta ng Shifen Waterfalls ay naglakad lang kami ng about mga 30 minutes papunta rito sa may old street ng Shifen, kung saan pwede tayo magpalipad ng mga lantern na may sulat-sulat na mga wishes natin sa buhay. At ang kagandahan nga dito ay maraming mga makakainan at maraming mga free taste na pinamimigay ang mga Taiwanese para bumili ng kanilang mga produkto dito. Kaya naman syempre hindi tayo magpapahuli at titikman natin yan. Grabe, sobrang mga nakakatakam dito yung mga pagkain na makikita natin dito sa kanilang kalsada. So nakita nyo naman yung squid na yan, sobrang laki guys. Parang ang sarap tuloy ng kanilang calamares. Dito naman kung gusto nyo humigop ng sabaw tsaka kumain ng mga may gulay, ayan, pwede kayo dito umorder. So eto, meron din sila dito mais guys. So ayan, may nilaga tsaka may inihaw. So eto na at nakarating na rin tayo sa may bandang dulo ng Shifen Road. So eto guys is dito na makikita yung mga lumilipad na mga lantern. So pwede ka dito bumili ng lantern mo tapos sulatan mo, libre na yun. So ang halaga dito ng lantern kapag isang kulay is 200 Taiwan dollar. So more or less mga nasa 300 plus to 400 pesos yan per isang lantern. So pag mas maraming kulay naman yung napili yung lantern is may additional price din siya guys. So ito, ang ganda ng kanilang mga street food guys, malinis at maayos. So ayun guys, ang sarap dito maglakad-lakad dahil marami kang makikita ng mga kakaiba na wala sa Pilipinas. Katulad dito, ito yung sinasabi kong lantern, no. So ayan, meron din sila dito mga pasalubong at yung syempre mga street food nila kagaya ng mga crablets. Eto mga squid, so medyo pangkaraniwan na rin yan dito sa kanila. Meron din sila ditong buko guys, kaso medyo pricey ng konti. So ito yung mga dried goods naman nila tsaka yung mga souvenir. Syempre hindi natin papadagpasin, itong pinakasikat sa kanila is yung ice cream na parang lumpia na binalot guys. So meron siyang laman na peanut and parang ako I think bukayo yun, no? Yung parang nyog. So ayun yung laman ng kanilang lumpia wrap dito. So ice cream, peanut and coconut. Tapos nilalagyan pa nila guys nung dahon. Ice cream roll siya, be. Nilagay silang crushed peanut. Agar. Try mo. Gusto mo? Patkin naman. Strawberry ice cream tapos parang may ano ba? Bukayo. Kakaiba. So, masarap siya at kakaiba. So, dito naman tayo sa ating lantern. So, magsusulat tayo dito sa lantern. And 200 Taiwan dollars yung inabot kong pera. Pero syempre, gumana yung pagiging Pinoy natin. Tumawad ako. So, binigyan niya ako ng 4 na color ng lantern for only 200 Taiwan dollar. So, ayan. At nagsulat na rin kami ng mga wish namin dito, no? Pero di ko alam na active pa pala yung trend dito. So, maandar pa pala siya. Pinalis tuloy kami. So, ayun guys, parang home along the rails lang kapag darating ay magtatabihan ng mga tao.
So ayun, pag natatapos dumaan yung tren ay magbabalikan uli sa gitna yung mga tao para magpa-picture sa reels at paliparin yung kanilang mga lantern. So tayo din syempre is continue natin yung ating pagsulat ng mga wish natin. And yung mga Taiwanese kasi is naniniwala sila na mas mapapakinggan daw nung God nila yung kanilang mga wish kapag ka pinapalipad nila kasi yung God nila is nasa taas. So pag lumipad yung lantern is mapupunta sa taas yung ating mga wish. So hindi naman tayo masyadong naniniwala sa mga ganitong pamahiin pero syempre for the experience din and syempre para matuto tayo ng culture ng ibang lahi. Ayan, dumaan uli yung isang train, pabalik naman. So, ang bait ng tindero kasi siya na rin yung nag-picture tsaka nag-video sa amin dito habang ina-assist kami dun sa pagpapalipad ng lantern namin. Hello, ma. So, eto na guys, papalit pa rin na namin yung lantern namin, pati yung mga wishes namin. So, hopefully, sana magkatotoo, ipagpe-pray din natin yan kay Lord. Siyempre, di mawawala ang ating mga picture-picture dito lang sa may Shifen Sky Lantern Square. So yun guys, yan yung mga makikita natin dito sa may Shifen. So bukod doon nakakita pa ako dito, grabe napakaliit na ibon. So ayan, ginigrill nila guys. Mukhang masarap pero parang ang taas sa cholesterol, so wag na lang. So that's for today's video guys. So samahan nyo kami sa susunod na episode ng ating tour dito sa Taiwan. For next episode ay sabahan nyo kami at ipagpatuloy natin ang ating paggala dito sa may Jufen at mag-food trip sa may Old Street. At bisitahin ang Yellow Park kung saan makikita natin ang nag-iisa at pinakamagandang rock formation dito sa may Taiwan. At syempre busugin hindi lang ang ating mga mata kundi ang ating mga tiyan dito lang sa Ximending, kung saan pila-pila ang mga kainan at mga shoppingan dito lang sa may Ximen. So don't forget to like and share the video, follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Bye!